Si Danica, isang dalagitang puno ng pangarap. Batid niya na ang edukasyon ang magiging susi upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa murang edad, natutunan niyang hindi sapat ang pangarap kung kapos sa pagkakataon. So class, we'll end our discussion here. Any questions and clarifications? So I am here to result of your final exam and majority of you passed the exam. And again, let's congratulate our highest score, Miss Isito. If you don't have any clarifications, you may now leave. Anak ko. Tawagati mo mga manghod kay mga unata. Jonah, mga una. Oo, paghulat. Danica, ano sa pamangkama humanay mong eskwela? May nalagmundang ka para makatabang ka ining trabaho ining bahay. Manarbaho na lang ka para makatabang-tabang ka diri. Ang gastuhon sa atong balay. Unsa may makuha mo ng eskwela good. Uy, Danica, naramday ka diri. Danica, naunsa ka? Okay ra ka? Pira man. Sure ka? Dili mo gud kaing ana. Kaya lang. Kung naka problema ko, dili mo ingon sa ako, friend beta. Kuan manggod kasi nang nag-ingon si mama gabi iba nga kaya daw ko niya pa eskwela. Niya, magunsa man ka ani. Ang bot paunsa ko. Okay rin na Danica, pangitaan na to nag-uwi kay syempre, friend mo ko nimo, naara ko per minute. Thank you. Danica, unsa man imong trabaho diha? Sige, makaga-study. Di ba giingnan ta kag muundang na kapag eskwela? Ikaw, Juna, unsa man imong trabaho? Cellphone lamang ka gay na naman kaga cellphone. Wala na himan imong trabaho ining bay. Wa ka ka panghinlo, panglaba, daghang trabaho. Nara ka pirmi ng cellphone. Ikaw, Danica, sugod ugma ha, di na kami eskwela. Mama, oy, mabuot man sa aton sa atong buhaton. Mo trabaho bitaw tag gusto nako. Sige ma, mangitara kog trabaho ugma pero di ko mong daw eskwela. Nagpasya si Danica na magtrabaho habang nag-aaral sa pag-asang maitaguyod ang sarili at matulungan ang kanyang pamilya. Adungan na yung paglaba ha? Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi ito naging sapat. Ang kanyang kinikita ay hindi kayang tustusan ang kanyang pag-aaral, lalo na ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang masakit pa, ang ina niyang may karamdaman ay nalulumpa sa sugat. Sa murang edad, pasa ni Danica ang bigat ng responsibilidad na tila walang katapusan. Danica, ano nagbili ko na mga kadiga? Ito pa din ko na. Kaya na ka kwarta ang dito sa imo ha. Hindi ko ma. Dili, kailangan mo ano ni magtrabaho pa rin natin. Bahala anak ko. Uy, yan naman ay kadan. Unsa dan, nakikwarta, tagay kong kwarta be. Wala pa mi sweldo. Sige, man lang magtrabaho, way kwarta. Basin sunod ugma. Na sweldohan naman. Pag makasweldo kay hatag sa ako ha. Oh. Ay, kasapa ba ninyo? Hubog na pagkasil dyan. Sige, man lang magkagubog-hubog. Nakainom lang. Nag-order na ka na? Wala pa. So may gusto niyo? Kunyara ta mag-order na papayin-slice. Ano sa man? Kuan. Ha? Of course. Pero, di pa ko ready done. Kung saan man nga naa naman eh. But there's still some other ways naman, di ba? What do you mean? Pa-abort ang baby? James, it is your child. It is our child.
I'm sorry, Dan, but I can't really bear the responsibility yet. What do you mean? Dili ko nimo panindigan. I'm sorry, Dan. James! Dahil sa bigat ng mga problema at sa matinding panghihinayan sa nasirang mga pangarap, unti-unting binalot ng dilim ang mundo ni Danica. Pero inaniwan na akong kinabuhi. Puro na lang kasakit. Hindi na agad na ako kaya. Kung ingon aniwan lang. Sana kuhaan mo na lang ako. Sa sobrang hirap na kanyang dinadala, ikinulong niya ang sarili sa isang madilim na silid. Paulit-ulit na tinatanong ang sarili, bakit nangyari ito sa akin? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, dumating ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ang pag-iisip na wakasan na lamang ang lahat. Danica! Unti mo gibuhat mo ka galingon! Ano ba? Dili na na ako kaya! Danica na unsa diri ka! Ano man? Ha? Buntis ka, Danica? Kutob karon mo ako'y anak na Danica. Oh, Danica! Layas! 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 Kaya ako'y anak na ikon ana. Layas! Layas! Kaya wak na ka na akong ipadako na mag-ikon ana na Danica. Layas! Kutob karon. Wak na ko'y anak na Danica. Kalimtan ka na ka sa limot. Dalhan ng iyong buwan, friend. Hala pang layas mo. Layas! Ayaw na pagbalik, ha? Sa sipag at determinasyon, nakabangon si Danica. Nakabalik sa pag-aaral at nagtapos ng business management. Ngayon, isa na siyang matagumpay ng negosyante at may-ari ng sariling kumpanya. Ako naman ang kaya kanina ako hindi. Pero mo ako mo ang bana karon ng taon-taon sandoan. Thank you, Beshi. Baby, can you say thank you to Tita? Thank you, Tita! You're welcome, baby. Dari abang office ni Danica? Yes, ma'am. Okay, thank you. Come in. Jonah? Happy. Ay, Jonah. Ayun na po si Mama. Mama? Sa muling pagkikita, naghalo ang luha ng tuwa at pagsisisi. Napatawaran sila, pinagaling ang mga sugat ng nakaraan at nanaig ang pagmamahal at pag-unawa. Muling nabuo ang kanilang pamilya at lumaki ang anak ni Danica sa gitna ng pagmamahal at suporta. Ang kapatawaran ang naging ilaw sa kanyang pag-uwi. Wala ni hong apudan. Oo, ma. Si Gwen ang iyang ngalan. Come, baby, come. Come, come. Come. Ang cute-cute na baby to. Ang apo ko. Ang cute-cute. Asay mo bana. Dani. Tawag-tawag na ako. Dili ka nagtrabaho? Actually, ma, ako ang Na kumusta mang atong dagan sa negosyo? okay naman, daghan po sila pang sales. Maayo na. Ay, ma, di ano tuod. Nga ko ba na si Charles? Charles, mama. May nga punti. Ayaw lang, mama lang itawag sa ako. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na kahit anong unos ang dumating sa buhay, hindi tayo dapat sumuko. Lalo na kung may mga taong mahalaga sa atin at mga pangarap na nais makamit. Makakahanap tayo ng lakas sa gitna ng pagsubok. Ang bawat balikid ay nagiging tuntungan at ang bawat kabiguan ay may hatid na aral. Sa harap ng mga pagsubok, natutuklasan natin ang ating panloob na lakas. Walang kondisyong pagmamahal
at determinasyon. Ang mga ito ang nagbibigay ng pag-asa, tibay at tagumpay. Sa kabila ng dilim, huwag nating iwaglit ang ating mga pangarap. Bawat hakbang isulong ay nagbubukas ng daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan.